kidney stone po actually mga crystals po yan na nagdidikit-dikit sa ating daanan ng ihi. No? So kapag po medyo lumaki po yan, ayan po yung magbabara sa daanan ng ating ihi at magkukos ng problema sa atin. No? So more often than not, kapag po lumaki na po na mga around mga 3 mm to 4 mm, dyan na po magkukos ng problem sa atin yan. So gaano po kadalas yan? Siguro po sa isang lalaki, meron pong sa 10 lalaki, meron pong isang posibilidad na magkakaroon ng stone sa kanyang lifetime. Sa babae po, medyo sa bawat 35 na babae, meron pong isa doon na magkakaroon po ng bato in her lifetime. So gaano po kadalas dito sa Pilipinas? Sa Pilipinas po mga 2.3 yung sa population na pag-aaral na ginawa. No, gaano po kadalas o gaano po frequent yung ating stone sa daanan ng ihi. No? So iba po yung daanan sa ihi or sa kidney stone, iba po yung stone doon sa ating gallbladder. No? So iba po yung problemang binibigay nila. Pero sa amin po, sa isang urologist na katulad ko, ang tinitreat po namin o ang ginagamot namin ay ang mga stone na nandun sa kidney, sa ureter, sa pantog at saka sa daanan ng ihi. Carry pala nila lahat Ayan, ni Miss Attorney Annie. Dot. Oo, so yung stone daw, nandun siya sa daanan ng ihi. Huwag po kayong mako-confuse. Iba yung stone sa gallbladder. So yung mga Opo. urologist, ito pong mga stone sa daanan ng ihi, yan ang kanilang ginagamot. Ayan. Sige, Miss Annie, ikaw naman. Opo, alam mo, interested ako sa crystal eh. Yung binanggit ni Doc na Aha. crystal eh. Pero yung crystal na yon, hindi pala maganda yung crystal na yon. Yung mga crystals na nagpo-form, nagdidikit-dikit at kalaunan, ay nagiging dahilan nito para magkaroon ng problema yung daanan ng ating ihi. It's Doc? like a salt. So, Okay. ayan pong kasi yan is just like a crystals na magdidikit-dikit. Kapag magdikit-dikit po yung crystal, dyan po yung magiging stone. Yan po ang magiging kidney stone. No? Pag pinabayaan na po ng pinabayaan yan, maliit lang yan. Pag nagdikit-dikit na po yan, lalaki ng lalaki, pwede po lumaki ng isang kasing laki ng bola ng isang golf. No? Golf ball. Pwede maging kasing bato sa daanan ng ihi. Grabe! Kung kasing laki ng ball sa ano po? Sa ano ngayon? Ball ng ano, Attorney Golf Dot? ball. Golf. Nako, Golf. malaki yun, Golf. Attorney. Oo. Di ba? Oo, Naku po. malaki yun, ha? Alam mo, Attorney Doc Dodge, pag mayroon akong naririnig na may sakit sila sa ganyan, sinasabi nila na sobrang sakit. Ayan. Sobrang nananakit talaga, Attorney Dot. Parang yung iba parang unbearable. Ayan. Unbearable. Opo. Okay. Doc, Parang po yan sa liver. Mas masakit pa yan sa labor pains. ha? Pero Attorney- ang problema nga lang po diyan, no? Habang lumiliit yung bato, mas lalo po sumasakit, no? Sabi nga po, yung mga nakakapuwing, yung mga maliit na bagay, no? Yung pong magkakos ng pain o severe pain sa daanan ng ihi o sa atin is usually po yung maliliit na bato, no? If the stone is about 4 mm, 5 mm, yan po yung mga masasakit, lalo na kapag speculated. Ibig sabihin po ng speculated, marami po siyang tusok-tusok, no? Yan po yung dadaan sa ating daanan ng ihi, gagasgasin yung daanan ng ihi natin at magkukos ng severe pain. No? Sometimes hindi niyo po matitiis yan. Kahit na po sabihin mo malakas yung tolerance mo sa pain, pero kapag nagkaroon po kayo ng bato sa ating daanan ng ihi, especially tinatawag natin ureter, magkukos po ng severe pain yan and sometimes hindi niyo talaga matotolerate yung pain. You really have to go to the emergency room.